Isa mapagpalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot, mga minamahal namin ng mga suking taga-subaybay, sa atin pong segment na Words of Hope, mga salita ng pag-asa sa kabila ng pandemya at mga suliraning ating kinakaharap ngayon. Kumusta mga minamahal? Kumusta po ang inyo pong nagdaang isang linggo? At kumusta naman ang inyo pong paghahanda sa atin pong pagharap ng bagong isang linggo, ng bagong pag-asa, ng bagong challenge sa bawat isa sa atin mga minamahal. Sa mga oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng inspirasyon na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, hindi tayo hihiwalay mga kapatid. Ang paksa po na akin pong ibabahagi sa inyo sa mga oras na ito ay may pamagat, Too Close to Turn Around mga kapatid. Napakalapit na para bumalik mga kapatid. Ang talata po natin pong pagbabasihan ay matatagpuan sa Roma Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 35, ganito po ang wika na ating mababasa. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib, o ang tabak. Mga minamahal, ang sumulat po ng aklat na ito ay ang Apostol Pablo. At ayon po sa kanyang pagkasulat ay sulat na patanong na kung saan bawat isa sa atin ay pwedeng i-apply. At ang tanong niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo mga minamahal? Kapag ba ikaw ay nahihirapan, nahihiwalay ka ba sa pag-ibig ni Kristo? Kapag ikaw ay nakaranas ng kapigatian, nahihiwalay ka ba sa pag-ibig ni Kristo? O kung ikaw ay nakaranas ng pag-uusig sa iyong buhay, o kung ikaw ay nakaranas ng kagutom, ng kahubaran, ng panganib o tabak, o anumang klaseng problema, suliranin at mga pagsubok, ito ba ay naging dahilan upang humiwalay tayo o nawalay tayo sa pag-ibig ni Kristo mga minamahal na mga kapatid? Alam po ninyo, si Apostol Pablo ay meron ding sagot ayon sa kanyang paniniwala na kumbinsido siya kapag ang isang tao ay merong malalim na ugnayan sa ating Panginoon, meron siyang malalim na pananampalataya, ay meron siyang sinasabi dito din po sa Roma Kapitulo 8, ang mga bersikulo ay 38 hanggang 39 na merong ganito tayong mababasa. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga minamahal na mga kapatid, kumbinsido si Apostol Pablo na anumang klaseng bagay ang makahahadlang ay hindi talagang hadlang upang tayo ay mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat noon pa man, buhat pa noon hanggang ngayon, nadarama natin ang kanyang pag-ibig. Nung tayo'y nawalay mga kapatid dahil sa ating pagkakasala, ang buhay ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay naging pantubos para tayo magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos, para tayo hindi mapahamak at para tayo maibalik sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya nga mayroong awit mga kapatid, your love is better than life. Ang pag-ibig mo ay higit kaysa buhay, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kanyang ibinigay, isinugo ang kanyang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kapatid, nasa dulo na tayo ng kapanahunan na atin pong kinalalagyan at kinaroroonan ngayon. Kaya patindi na patindi ang pagsubok, patindi na patindi ang problema, ang suliranin sa buhay mga minamahal. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo tatalikod?
Ngayon pa ba tayo hihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal na mga kapatid? Ito po ang mga punto na gusto kong sabihin sa inyo. Tayo po ay napakalapit na at susunduin na tayo patungong langit, mga kapatid, para tayo doon titira, mga minamahal. At ganun pa man, ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa kapag nakaranas ng tribulation, mga minamahal na mga kapatid. Huwag nawang maging dahilan ang tribulation para tayo mapalayo, imbis langit ang punta natin, impyerno na tuloy, mga kapatid. We are too close to seeing Jesus to be delayed by distress, mga minamahal na mga kapatid. O diba yung kanina, we are too close to heaven, mga kapatid, to worry about tribulations. Yun ba mangyayari sa atin, mga minamahal? Huwag nawang mangyari. Ang sabi ni Apostol Pablo, we are too close to receiving our crown to be deterred by persecutions, mga kapatid. Malapit na nating maangkin yung pong korona ng buhay, mga minamahal na mga kapatid, na ipagkakaloob ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. And we are too close to a land of plenty to falter over a famine, mga minamahal na mga kapatid. Dito nagugutom tayo. Dito nakukulangan tayo, nawawalan tayo ng ating pagkain. Subalit, merong inihanda ang Diyos sa atin na hindi ka makaranas ng kagutom. Hindi ka rin makaranas ng kalungkutan. It is a place full of happiness, mga minamahal na mga kapatid. And then, we are too close to wearing a robes of white, mga kapatid. Yung tinatawag nating robes of glory ng ating Panginoon doon sa mga maliligtas, para ba tayo ay magkaroon na ng full o complete, mga kapatid, ng atin pong perfection pagdating sa langit, para tayo tumalikod sa ating Panginoon. Huwag nawang mangyari, mga minamahal na mga kapatid, at malapit na nating makamtan yung pong buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat bibitaw sa Kanya. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang magiging sentro, siyang magiging pundasyon ng ating ugnayan upang ating panghawakan, mga minamahal, yung Kanyang pangako, upang tayo ay huwag hihiwalay sa Kanya at upang tayo ay manatiling matatag, sapagkat kasakasama natin siya hanggang dulo ng ating pakikipagbaka, mga minamahal na mga kapatid. Ang aking dalangin sa inyo, mga minamahal, sa inyong pong paninimula ng inyong pong pagtatrabaho, pagpapagal sa isang linggo na darating, mga kapatid, na atin pong kakaharapin, dapat huwag tayong mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat iyon ang pundasyon na tayo'y nagkaroon ng kaligtasan. O huwag nating hayaan na ito'y mawalay sa atin. Panghawakan natin, iyakapin natin, mga minamahal, at huwag nating hayaan mapunta sa iba ang kaligtasan na nakalaan para sa atin. Nawa ang mensaheng ito na maiksi ay makapaalala sa atin na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayo mawalay sa Kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo.